Samantala, sinisikap naman ng Department of Agriculture na makarating sa iba't ibang dako ng bansa ang Benteng Bigas Meron Na program. Ito ay upang maabot ang target na 15 milyong pamilya. Si Carms Magduyuan, una sa balita. Mas pinalawak na rollout ng Benteng Bigas Meron Na program ang muling ikinakasanang kadiwa ng Department of Agriculture o DA. Alinsunod sa food program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinapalakas na implementasyon ng Sagip sa Kaak. Sa pagnanais ng ahensya na mahigitan ng 2.5 milyong benepisyaryo noong nakaraang taon, 15 milyong pamilya ang nilalayong maabot ng programa ngayon. Majority ng mga Pilipino, malaking bahagi ng kanilang resources or income ay napupunta sa pagkain, lalo na sa bigas. And this is particularly true, lalo na sa mahihirap, na mas malaking bahagi, kung baga food, doon sa food basket, majority nun ay nilalaan talaga sa bigas. Kaya napaka-importante na masustain natin at yung effort ng DA doon sa 20 pesos na bigas, this year ang target natin ay maparami palalo to 15 million households. Ani ng Department of Agriculture, katumbas ito ng 60 milyon na benepisyaryong Pilipino. Tiwala naman ang ahensya na makakamit nila ang target na benepisyaryo dahil 295 billion pesos na pondo ang hawak nila ngayon, na mas mataas sa 237 billion pesos na budget noong nakaraang taon. Bilang suporta naman sa mga local farmers, nakakuha si Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel ng katiyakan mula sa mga miller at importer ng bigas, kung saan tiniyak ng mga trader na iisang farm gate price ng palay ang makukuha ng mga lokal na magsasaka sa susunod na anihan. Kasabay rin nila nito ang pagtiyak ng mga negosyante na patuloy silang bibili ng palay na hindi bababa sa 17 pesos per kilo para sa basang palay at 21 pesos per kilo naman sa tuyong palay. Nakadepende naman ito sa kalidad habang inaayos ang rice imports nang sa gayon ay mapatatagang supply nang hindi naaapektuhan ang farm gate prices. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Carms Magduyuan, alauna sa balita, Congress TV.